Magandang araw po Sir Cabo Negro at sa inyo po mga taga-subaybay. Ako po si Pulong na tubong tagom. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang kwento ng aking papang. Tawagin naman po natin ito sa pangalang Loloy. Nangyari po ito noong dekada 50 sa Mount Tiwalwal. At ito po ang kanyang kwento. Taong 1956, mainit ang sikat ng araw sa Davao del Norte. Ako at ang pinsan kong si Romy, kasama ang apat pa namin mga barkada na sina Dolpo, Anselmo, Ruben at Isko. Nagsimula kaming maglakbay paakyat ng bundok. Bit-bit namin ang mga sako ng bigas, asin, onting pinatuyong isda at mga gamit pang mina. Noong panahong yun, wala pang maayos sa kalsada. Ang dinadaanan namin ay puro lubak, putik at mga makakapal na damo. Sabi ni Romy, "Loloy, kaya pa ba ng tuhod mo?" Sabi ko naman, "Oo, huwag ka mag-alala. Matibay pa tong tuhod ko." Nakapatong sa balikat ko ang isang mabigat na itak. Hindi lamang panglinis ang daan, hindi panlaban na rin kung sakaling may mabangis na hayop sa kaming masalubong. Sa aming baryo ay pinipigilan na kami umakyat ng bundok. Dahil may mga bulong-bulungan daw sa ibang baryo tungkol sa mga nawawalan tao sa bundok. Hindi raw mga tulisan na may gawa, kundi mga nilalang na galing sa dilim. Pagkatapos ng halos 7 oras sa paglalakad, nakarating kami sa isang maliit na payag. Ay tinayo ng mga nauunang minero. Naroon si Manong Carling, isang matandang minero na halos na 2 dekada ng pabalik-balik sa bundok. May bitbit siyang sibat at nakasuot na lumang sombrero. Wika niya, "Mga iyo, mag-ingat kayo rito. Hindi lang ginto ang nasa Diwalwal. May mga matang nakatingin sa atin mula sa dilim." Nagkatinginan kami. Si Dolpo, na pinakabata sa grupo, ay natawa. Sabi niya, baka mga unggoy lang yon, Manong Carling." Sabi ni Manong Carling, "Hindi unggoy ang kumakain ng laman loob ng tao." Natahimik kaming lahat. Matapos noon, may pumasok sa loob. Si Manong Carling naman ay umalis na. Dumidilim na sa labas. Maliwanag ng apoy mula sa sulo at lampara ang tanging nagsisilbing ilaw namin sa madilim na gubat. Nakahiga na kami sa sahig na kawayan. Tulog na ang kasama namin, pero gising na gising pa rin kami ni Romy. Wika ni Romy, "Loloy, naririnig ko ba yun?" Tahimik ako. Pero nang pinakiramdaman ko, doon ko narinig. Isang tunog na parang humahampas ang malapad na pakpak sa hangin. Pak! 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 Parang umikot sa bubungan. Parang may dumadapo. Tapos biglang lilipad ulit. Si Dolpo ay pabalikwas ng bangon. Anya, "Ano yun? Ibon?" Sabi ko, "Di yan ibon." Nang bigla may kumulos ko sa dingding na kawayan, parang may kumakalmot na mahabang kuko. Nagtaasan ng balahibo sa batok ko. Halos hindi kami makatulog. Nabukasan, sinalubong kami ulit ni Manong Carling. "Narinig niyo ba kagabi? Ang tunog ng wakwak?" Wika ko'y, "Narinig ko namin. Para siyang ibon ng malaki." Wika niya, "Ang wakwak hindi ibon. Tao siya sa araw, halimaw sa gabi. Kumakain ng laman loob, lalo na ng buntis at bata. Pag narinig niyo ang tunog ng pakpak, malapit na siya." Noon daw, may isang buntis na asawa ng minero na iniwan sa kubo. Kinaumagahan, natagpuan siyang patay.
Wala nang laman ng tiyan at wala na ring sanggol. Nagkatinginan kaming lahat. Si Dolpo, kagabi nagbibiro pa, pero ngayon ay namumutla na. Pagdating ng ikatlong gabi, mas malinaw na at mas malakas ang tunog ng pakpak. Hindi lang basta dumadaan. Parang nakatigil sa itaas sa aming bubong. Biglang kumalabog sa bubong. Wika ni Dolpo. Diyos ko! May kuko sa dingding! Nakita naming may mahabang marka ng kuko pababa sa dingding ng kawayan. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang lampara at lumabas ako kasama si Romy na may hawak na itak. At doon namin nakita sa puno nakabitin ang isang nilalang. Mahaba ang buhok, mapula ang mata, at ang pakpak ay kasing lapad ng banig. Nakatingin sa amin, nakangiti at nakalabas ang mahabang dila. Lumipad ito pababa. Biglang namatay ang apoy ng lampara dahil sa malakas na hangin ng pakpak. Narinig ko ang sigaw ni Dolpo. Tinamaan siya ng matalim na kuko sa kaliwang dibdib. Hinila ko siya papasok sa loob ng payag. Kaming lahat ay mabilis sa pumasok sa payag. At mabilis na isinara ni Manong Carling ang pinto. Sa labas ay ikot-ikot ang halimaw. Paulit-ulit na binangga ang dingding at bubong. Parang gusto kaming pasukin. Pero matapos ang ilang minuto, dahan-dahan itong lumayo. Ang tunog ng pakpak ay unti-unting humina. Hanggang sa tuluyan na naglaho sa madilim na gubat. Kinabukasan, nagpasya na kami bumaba ng bundok. Hindi na namin pinagpatuloy ang pagmimina. Pagkarating namin sa bayan, dinala namin agad si Dolpo kay Mang Turing. Isang albularyo dahil sa sugat na iniwan ng halimaw. Alalang-alala ang kanyang nanay. Wika ng nanay ni Dolpo. Nak, anong nangyari sa'yo? May lumipad sa bundok, Nay. Halimaw na may pakpak. Tiningnan ni Mang Turing ang tatlong malalim na galos sa kanyang kaliwang dibdib at nilagyan ito ng langis na may pinaglagaan ng dahon ng bayabas at o mga orasyon. Pero habang ginagawa niya ito, napansin ko nakatingin siya sa amin. Parang alam niya ang nangyayari. Wika ni Mang Turing, hindi ba sa sugat to? Iba ang may gawa nito. Gawa ito ng isang nilalang na hindi tao. Hindi na kami nakapagsalita. Makalipas ang 2 araw, biglang dumating si Manong Carling mula sa bundok. Pagod at pawisan. Talatang natatakot. Wika niya, Ngayo, hindi lang kayo ang sinundan ng wakwak. Kagabi, may nawawalang bata sa kabilang baryo. At ang matagpuan, wala nang laman ng tiyan. Natigilan kami. Ang mga tao sa paligid ay nag-umpisa na maglagay ng bawang at asin sa kanilang mga pintuan. Nag-umpisa na rin sila magdasal sa kanilang mga bahay. Sabi ko, Manong Carling, ibig niyo pong sabihin, lumalabas siya ng bundok? Tumango si Mang Carling. Kapag nagugutom ang halimaw, hindi lang siya nakukulong sa gubat. Lumilibot siya sa mga baryo para maghanap ng pagkain o mabibiktima. Sumunod na gabi,
Habang nakaupo kami ni Romy sa harap ng bahay namin, narinig namin na ulit ang tunog na yon. Hindi na sa bundok, kundi sa mismong paligid na ng baryo. Parang nasa bubungan lang. Nang tumingin ako sa langit, may aninong mabilis na dumaan sa liwanag ng buwan. Si Romy ay agad kinuha ang kanyang itak. Narinig mo? Nandito siya! Sabi ko, oo, at hindi tayo ligtas kahit nasa bayan na tayo. Kinabukasan, kumalat ang balita na si Aling Suping, isang buntis na mga anak na dapat sa loob ng 2 linggo, ay lumiliit ang tiyan. Ang sabi, gabi-gabi daw ay para may umahaplos sa kanyang tiyan habang natutulog siya. Nagpunta kami para silipin siya. Nakita namin, nakabalot siya ng kumot, nanginginig. Wika niya, Loloy, Romy, may naririnig ako kagabi. Parang lumilipad. Tapos may malamig na hangin na dumadampi sa tiyan ko. Parang lagi ako nanghihina. Kinaumagahan, pinayuhan siya ni Mang Turing. Ang albularyo na maglagay ng gunting, bawang at buntot pagi sa ilalim ng kanyang unan. Ika-4 na gabi, may narinig kaming malakas na sigaw mula sa bahay ni Aling Suping. Agad kaming tumakbo roon, dala ang lampara at itak. Pagdating namin, bukas ang bintana. Ang kumot ay nakatakip pa rin kay Aling Suping. Nanginginig siya at umiiyak. Tumalon kami ni Romy sa bintana para habulin ang kung anumang dumapo sa bubong. At doon namin nakita isang aninong may pakpak, mabilis na lumilipad palayo. Sabi ni Romy, nakita mo ba, Loloy? Oo, siya yun. Ang wakwak. Hindi kami nagdalawang isip. Sumakay kami ng kabayo at sinundan ang nilalang patungo sa kakahuyan. Habang tumatakbo, dinig namin ang tunog ng kanyang pakpak sa itaas. Minsan nasa kaliwa, minsan nasa kanan. Minsan parang nasa mismong ibabaw namin. Hanggang sa makarating kami sa gitna ng gubat, saan wala nang liwanag ng buwan ang pumapasok. Sa gitna ng mga punong matataas, doon siya bumaba. Ang kanyang anyo ay mas malinaw na ngayon. Mahabang buhok na parang basang-basa. Mga mata niya ay namumula. Umikislap sa dilim. Ang kanyang bibig ay nakanganga. Kita ang mahabang pangil at dila. Ang mga kuko niya ay kasing haba ng itak na dala ko. Bigla siya sumugod. Tumama ang kanyang kuko sa puno sa tabi ko. At ang kahoy ay halos napilas. Sumigaw si Romy at tinangka niya itong tagain gamit ang itak. Ngunit mabilis itong umangat, tumipad palayo. Hindi na namin siya nahabol. Bumalik kami sa baryo. Nanginginig pa rin sa takot. Nakita namin si Aling Suping na maayos na, pero nanghihina pa at halos wala pang kulay ang kanyang mukha.
Wika ko. Hindi siya titigil, Romy, hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Wika ni Romy. At ang gusto niya, laman loob. Mga sumunod na araw, mas lumalas ang pagkawala ng mga hayop at bigla ang pagkakasakit ng ilang tao. At tuwing gabi, ang tunog ng pakpak ay laging naming naririnig. Parang isang aninong walang tigil na nagmamasid. Ang wakwak. Mula nang maranasan namin ang mga tunog ng pakpak gabi-gabi, unti-unting nawawala ang katahimikan sa aming baryo. Ang mga buntis ay natutong matulog na may gunting, bawang at asin sa tabi. Ang mga lalaki naman ay laging may dalang itak at sibat at nagbabantay lang sa gabi. Pero kahit anong paghahanda, wala pa rin kaming laban kapag dumating na siya. Noong gabing yun, ako at si Romy nakaupo sa may gilid ng bintana ng aming kubo. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig mo lang ay huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa kawayan. Sabi ni Romy, Loloy, pakiramdam ko ngayong gabi darating siya. Wika ko naman, oo, parang ramdam ko rin. Tahimik masyado. Parang may nakamasid. At biglang lumakas ang hangin. At doon na naman nagsimula. Wak! 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 Sa una, mahina lang ang tunog. Pero unti-unti itong lumalakas. Parang umiikot sa buong baryo. Mula sa bubong ng kapitbahay hanggang sa puno na sa tapat ng aming kubo. Biglang kumatok si Dolpo. Loloy! Romy! Huwag kayong lalabas! Naroon siya! Nakita ko sa bubong ni Aling Suping. Agad naming kinuha mga lampara at itak. Pero bago pa kami makalabas, may malakas na kalabog mula sa bubong. Nayanig ang buong kubo. Narinig namin ang pagkaskas ng kuko sa pawid. Parang may kinakalmot. Sabi ni Romy, Loloy, andito na siya. Hindi na kami naghintay. Binuksan ni Romy ang pinto at sabay kaming lumabas. Sa liwanag ng lampara, nakita namin siya. Isang nilalang na nakayuko sa bubong. Nakasabit ang pakpak, nakasing laki ng banig. At ang mga matang pula ay nakatingin mismo sa amin. Wak! 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 Sumugod siya pababa. Sa bilis, halos hindi ko na mailagan ang kanyang kuko. Dumiretso ito sa kawayan at halos mabiyak ang poste ng bahay. Tumabi ka, Romy! Biglang tinaga ni Romy ang halimaw, pero tumama lang sa pakpak nito. Imbis na maputol, mas lalo ba itong nangalit. Sumigaw ng isang nakakabinging huni na parang halong babae at paniki. Habang nagkakagulo,
narinig namin ang sigaw ni Dolpo. Nakita naming hawak siya ng halimaw. Nakasabit ang mga kuko nito sa kanyang balikat at braso. "Loloy! Tulungan mo ako!" Bumaba ang halimaw sa lupa. Nakayakap kay Dolpo na parang bibirahin ang kanyang tiyan. Sa isang iglap, hinila ko ang itak, tinaga ang braso ng nilalang. Dumadagundong ang sigaw nito, isang nakakapangilabot na tunog. Binitawan siya ni Dolpo, pero tumalsik si Dolpo at bumagsak sa lupa. Duguan. Ngayon ay nakaharap na sa amin ang wakwak. Mas malinaw ko na siya nakikita. Ang balat niya ay kulay abo. Parang nabubulok, ang matay nagliliyab sa pula. Ang bungangay may mga pangil na parang kaya nitong punitin kahit anong laman. At ang dila niya mahaba, parang ahas.